The Boss Husband. Credit to the author. 951 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Mapait na emosyon ng bumalot sa kanyang puso. Siya ay ganap na nawalan ng mga salita sa kanyang mga emosyon na tumatakbo sa buong lugar. Hindi ko alam. Umiling si Marian, pakiramdam na nawawala. Ang gulo ng isip ko ngayon. Para akong nagmamaneho pero tinatakpan ng makapal na ulap ng hamog ang lahat ng nasa harapan ko. Iyon ay dahil walang liwanag na gagabay sa iyo. Tinapik ni Justin ang kanyang dibdib. Kung wala kang sapat na ilaw para sa iyong sariling landas, maaari mong hiramin ang sa akin. Ngumiti siya ng mapait. Paano manghihiram ng liwanag? Kalimutan mo na. Lumakad pasulong si Justin at hinawakan ang kanyang kamay. Kung papatayin ko si Gareth ngayon, hanggang kailan ka magdedalamhati? Hindi. Malakas na umiling si Marian. Huwag ka gagawa ng kalokohan. Nagpadala si Carmela ng isang tao para imbitahan si Ministro Nigel. Mawawala sa kontrol ang mga bagay kung gagawin mo. Ano? Carmela? Nagulat si Justin. Oo. Kumunat ang noo ni Marian. Tinulungan niya si Gareth na planuhin ang lahat. Mukha siyang mas bata kaysa dati sa bilis at lakas na walang katulad. Ngumisi si Justin. Pambihira talaga si Brayden. Kaya niyang bumuhay ng patay. Hindi na nagulat si Justin sa revival ni Carmela. Hinula na niya ang kanyang muling pagkabuhay, ngunit nagulat siya sa mga pagbabagong pinagdaanan niya. Tila nakamit ni Brayden ang isang makabuluhang milestone para sa kanyang teknolohiya ng gene. Pagkatapos ng lahat, ang pagbabago ng pisikal at talaang kanan ng isang tao ay hindi isang simpleng gawain. Sa kabilang banda, natutuwa siyang malaman na para muling likhain ang isang Diyos, kailangan ang pagka-Diyos. Kaya para sa isang taong tulad ni Carmela, hindi siya maaaring maging Diyos at gumamit ng special na kapangyarihan. Ang tanging bagay na dapat niyang alalahanin ay ang kanyang pisikal na kakayahan. Anong gagawin mo? I think she's here for revenge. Nag-aalalang tanong ni Marian. Hindi ako natatakot sa kanya. Inaliw siya ni Justin. Kailangan mo lang alagaan ang iyong sarili. Halika, umalis na tayo rito. Hinailan niya ang kamay nito patungo sa pinto, ngunit napilitan siyang huminto nang nanatili si Marian. Lumingon si Justin. Mahal, hindi ka pwedeng manatili dito para iwasan sila ng tuluyan. Kung talagang ayaw mo silang makita, bakit mo ako pipigilan na patayin sila? Sila. Nagulat si Marian. Gusto mo bang patayin ang ministro? Nagkibit balikat si Justin. Kung hindi dahil sa iyo, patay na siya ilang taon na ang nakakaraan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin nang maalala ang panahong tumanggi si Gilmore na tanggapin si Marian bilang kanyang anak. Huminga ng malalim si Marian at ibinuka ang kanyang mga labi. Umuwi na lang tayo. Hayaan mo na sila. Pagkatapos ng gabing ito, hindi ko na sila makikita. Mahirap sabihin, tiyak na mahahanap ka muli ni Gareth. Si Marian ay wala nito. Makinig ka sa akin. Hindi ito katawa-tawa. Napilitan si Justin na isuko ang kanyang ideya at sabay silang pumasok sa bulwagan, magkahawak kamay. Imbes na maupo ay dumiretso sila sa main door. Nataranta ang mga bisita nang makita silang umalis dahil kasi simula pa lang ng party. Sa oras na ito, ilang itim na Audi 8 ang tumigil sa harap ng pangunahing pinto at ang mga bodyguard ay unang lumabas dito. Nilaibat nila ang paningin sa paligid at siniguradong ligtas ang lahat bago nila binuksan ang pinto ng gitnang sasakyan. Lumabas si Gilmore ng kotse na may ngiti sa kanyang mukha. Minister Nigel. Darating din siya. Hindi ako na-inform tungkol dito. Nagsimulang maging magkagulo ang kapaligiran sa loob. Bumilis ang tibok ng puso ni Gareth nang makita niya si Justin, ngunit ngayong dumating na si Gilmore, nagsimulang lumuwag ang kanyang mga balikat. Si Marian ay nanginginig ng hindi namamalayan habang pinagmamasdan ang lalaki na lumakad papunta sa palapit ng palapit sa kanila. Mahigpit niyang hinawakan si Justin kaya napalingon siya para tingnan siya.
Napabuntong hininga si Justin nang makita niya ang tensyonado nitong ekspresyon. Huwag na natin siyang pansinin at umalis na sa lugar na ito. Nanghihina na tumango si Marian habang nakasandal kay Justin, nagpupumilit na maglakad patungo sa pinto. Nakita sila ni Gilmore sa sandaling tumuntong siya sa bulwagan. Nagsikip ang kanyang mga pupil at tumigas ang kanyang ekspresyon nang makita niya si Marian na nakayuko. Umiikot ang damdamin ng pagkakasala at kaligayahan sa kanyang puso habang nakatitig sa mga ito. Hindi napigilan ni Gilmore ang kanyang sarili na tumawag nang malapit na silang umalis sa kanyang paningin. "Roo, Miss Lysander." Huminto si Marian sa kanyang paglalakad. Ang mga panauhin na lumapit sa kanya para salubungin siya ay natigilan din, na gustong makita kung ano ang nangyayari. Narinig na nila ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Marian bilang presidente ng Yellow International, ngunit hindi ito malaking bagay sa Central City. Bakit magiging interesado pa si Ministro Gilmore sa kanya? Hindi ba mas makatuwiran para kay Gilmore na batiin si Justin sa halip? Kumunat ang noo ni Justin. Malamig niyang tiningnan si Gilmore nang makita niyang tumigil sa paggalaw si Marian. "Minister Nigel, maaari ba kitang tulungan?" Sa wakas ay inilihis ni Gilmore ang kanyang tingin kay Justin. Pinigilan niya ang kanyang emosyon at ngumiti. "Congratulations sa iyong pagbabalik sa Gibson clan. I'm sure marami pa tayong pagkakataon na magkita sa hinaharap. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat na makilala." Si Justin ay prangka. Medyo naging tense ang atmosphere at lahat ay nagpipigil ng hininga habang nanunood. Ito ay isang direktang paghaharap sa pagitan ng Gibson at Nigel clan. Hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari ngunit sapat na ang kanilang isip upang manatiling tahimik at bantayan sila. Nagdilim ang mukha ni Gilmore ngunit mabilis siyang nakabawi ng nakangiti. Mukhang nakahanap na si Master Gibson ng isang pambihirang tagapagmana. "Ilang taon ko nang nakilala ang iyong ama at ni minsan ay hindi siya nagsalita ng may kumpiyansa." "Hindi ko alam kung sino ang sinasabi mo," malamig na sabi ni Justin. "Isasama ko ang aking asawa upang ipagdiwang ang kiksi. I enjoy ang natitirang bahagi ng party." Pagkatapos sabihin niyon, hinailan ni Justin ang kamay ni Marian at kinaladkad siya papunta sa pinto. "Wait, huwag ka pa pumunta." Nagsalita si Gareth. Lumingon si Justin at nakita niyang nakangiti siya ng nakakatakot. May hawak siyang baso ng champagne sa isang kamay habang nakatitig kay Marian na parang ahas. "Pareho kayong VIP ngayon, paano ka makakaalis nang hindi ako nakikipag-inuman? At andito ang tatay ko. Responsable ang gagawin." Dahil doon, sinenyasan ni Gareth ang server na mag-alok sa kanilang dalawa ng isang baso ng champagne. Nang nanatiling tahimik silang dalawa, nagkunwaring curiosity si Gareth at nagtanong, "No ang mali? Kapatid na Gibson, masyado kang bukas palad kanina pero bakit ka umiinom ng isang basong champagne?" Itinaas ni Marian ang kanyang ulo at tinanggap ang baso para sa kanilang dalawa bago ito magawa ni Justin sa kanyang sarili. Ipinasa niya ito sa kamay niya at malamig na tumingin kay Gareth, "Iinuman natin ito." Napatingin si Justin kay Marian nang may pagtataka, iniisip kung kailan niya nagawang isama ang sarili. Binigyan ni Gilmore ng kakaibang tingin ang kanyang anak ngunit hindi siya pinansin ni Gareth. Sa kanyang pagkadismaya, nang lumingon siya kay Marian, sadyang iniwasan niya itong makipag-eye contact sa kanya. Bumantong hininga siya sa loob at itinaas ang baso para i-clink ang mga baso sa kanilang lahat. Pagkatapos noon, bumulong si Gareth, "Maligayang kiksi, ang aking nakababatang kapatid na babae at hipag." 952. Clang! Ibinagsak ni Marian ang kanyang baso sa sahig. Nabasag ito. Naging malamig ang mukha niya samantalang ang gulat ni Gilmore ay napalitan ng galit. Galit niyang pinandilatan si Gareth na may nakaumbok na mga mata. Naramdaman ni Justin ang pagpatak ng mga luha mula sa mga mata ni Marian. Itinapon niya ang kanyang baso at hinaila siya sa kanyang mga braso. "Ayos lang, huwag ka nang umiyak." Ngunit ang kanyang matinding pagkabigla ay nagpapanatili sa kanyang mga luha. Agad na sumigaw si Gilmore, "Ano ang sinabi mo?" Namula ang mga mata ni Gareth na nakaumbok ang kanyang mga ugat sa kanyang mukha. "Bakit gulat na gulat kayong lahat? May nabunyag ba akong sikreto?"
Nagsimulang magkagulo ang mga tao ngunit hindi sila naglakas loob na lumapit dahil hindi taga nila narinig ang sinabi ni Gareth. Gayunpaman, ang tunog ng basag na salamin at ang saloobin ni Gilmore kay Gareth ay nagawa pa ring pukawin ang kanilang pagkamausisa. Nalaglag ang puso ni Gilmore nang malaman niyang sinusubok siya ni Gareth. "How dare you treat me?" Si Gilmore ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatingin sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. Ngumisi si Gareth. "Hindi mo dapat ginawa iyon kung ayaw mong malaman ng sino man. I just stated the facts." Tumahimik ka. Ikinaway ni Gilmore ang kanyang mga kamay at pinalibot ang kanyang mga bodyguard. Agad na tapusin ang party at ikalat ang mga tao. Walang sino man ang pinapayagang lumapit sa ating talakayan. Karamihan sa mga bisita ay mas bata kaya sila ay masunurin. Agad naman silang umalis. Habang isa-isang umalis ang mga bisita, nanatiling tahimik ang apat. Hinawakan ni Gilmore ang kanyang noo at nag-isip bago tinanong si Gareth, "Bumalik ang babaeng iyon at nakilala ka, tama ba ako?" "Anong babae?" Tumawa si Gareth. "Ang iyong ina." Ungol ni Gilmore. "Haha," tumawa si Gareth. "Patay na siya, di ba?" "Ama, napakatanga mo minsan. Walang ibang makakapagsabi nito sa iyo. Siya siguro ang dahilan kung bakit ako nandito." Nanginginig ang mga kamao ni Gilmore. "Sabihin mo sa akin, nasaan siya?" Ngumisi si Gareth. "Pare, bakit ka ba nagagalit? Ano bang alam mo? Sagutin mo na ang tanong ko." "Hindi ko alam." "Totoo naman na hindi ko alam." Sumigaw si Gareth, "Kung alam ko ng mas maaga hindi ako maniniwala sa kasinungalingan mo na parang tanga. Kailangan kong magdusa, lumuha ako ng maraming dahil sa kasinungalingan mo." "Ano ang sinasabi mo?" Tumingin si Gilmore sa kanyang anak na may masakit na tingin. Tumingin si Gareth kay Maria na nasa bisig ni Justin. "Hindi ako naniwala noong una ngunit ngayon ay naiintindihan ko na. Hindi katakatakang hindi mo ako hinayaan na hawakan siya. Hindi katakatakang hindi mo man lang ako hayaang isipin iyon. Lumalabas na ginawa mo itong asong babae sa ibang babae." "Tumahimik ka." Sigaw ni Gilmore. Tumingin si Justin kay Gareth na may malamig na tingin. "Am I wrong? No wonder tinutukan mo ako ng baril mo." Napangiti si Gareth. "Kung sobrang pinahahalagahan mo siya, bakit hindi mo siya kinilala? Sa tingin mo ba ay napakabanal at dakila mo dahil ikaw ang ministro?" Itinuro ni Gareth ang kanyang dibdib. "Anak mo pa ba ako? At kung ako nga, bakit kailangan kong magduse? Sa unang pagkakataon na nakaramdam ako ng sobrang lakas para sa isang babae, kailangan kong magduse dahil lang sa kapatid ko siya. Sapat." Ito ay umalangaw-ngaw ng malakas at malinaw. Sinampal siya ni Gilmore at sinabing, "Magpapanggap akong wala akong narinig. Iminumungkahi kong gawin mo rin iyon." Sumimangot ang mukha ni Gareth. "Sinaktan mo na naman ako. Bakit hindi mo ako bugbugin ng mamatay ngayong may isa ka pang tagapagmana? Bakit hindi na lang pagsamahin ang dalawang angkan? Ikaw." Tumanggi si Justin na ipagpatuloy ang pag-uusap. Itinaas niya ang kanyang paa para sipain si Gareth. Boom! Hindi sapat ang lakas ni Gareth para iwasan siya at lumipad pabalik ng ilang metro. Natigilan ang mga bodyguard at pinalibutan si Justin. "Ikaw! Justin, tumigil ka. Huwag mo na siyang patulan." Maaaring sinampal ni Gilmore ang kanyang anak ngunit hindi niya kayang panoorin si Justin na saktan ang kanyang anak ng ganoon. "Sinaktan siya. Pero sinipa ko lang siya, walang emosyong," sabi ni Justin. "Ikaw." Yumigting ang panga ni Gilmore ngunit hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Umalis si Marian sa mga bisig ni Justin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at bumalatay ang kalungkutan sa kanyang mga mata nang makita niya si Gareth na umuungol sa sahig. "Umalis na lang tayo." Hinatak ni Marian ang manggas ni Justin. Nagpakawala ng mabigat na hininga si Justin at tumango. Nang malapit na silang umalis, nagpumigla si Gareth sa kanyang mga paa. Puno ng puot ang kanyang mga mata. "Gilmore, ministro ka pa nga ba? Deserve mo pa bang maging pinuno ng angkan?" Binasag niya ang braso ko at ang magagawa mo lang ay tumahimik dyan. Isa kang walang kwentang duwag. Si Gilmore ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mukha ay nagdilim. "Shut up, you imbecile."
Hindi mo ba nakikita kung sino ang nagmamakaawa para sa buhay mo? Nagmamakaawa. I don't need that bitch to beg for my life. Matitikman ko pa rin siya kahit kapatid ko siya. Hahaha. Si Gareth ay ganap na nawala sa puntong ito. Tumawa siya na parang baliw. Nang malapit nang sumigaw si Gilmore sa kanya ng galit na galit, naramdaman niya ang pamatay na hangarin na kumakalat tungo sa kanya mula sa labas. Ang mga mata ni Justin ay naging itim. Siya ay kahawig ng mga halimaw mula sa mga alamat. Mukhang tapos ka na sa buhay, sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Napagtanto ni Maria na may nagbago sa kapaligiran. Natigilan siya nang lumingon siya para tingnan si Justin. Sumigaw si Gilmore ngunit huli na. Nag-teleport si Justin at sa isang iglap ay hinawakan na niya ang leeg ni Gareth, itinaas siya sa lupa. Nagpumigla si Gareth at sinubukang lumaban sa pamamagitan ng pag-ikot, ngunit ito ay walang saysay. Si Justin ay tumingin sa kanya na parang isang marupok na puti at humarap kay Gilmore. Ngumisi siya, ang bawat huli sa inyo ay nararapat na mamatay. Sa sandaling ito, napagtanto ni Gareth kung gaano kalaki ang kanyang nagawang pagkakamali. Naramdaman niya ang pamatay na hangarin mula kay Justin at napagtanto niyang hindi siya nananakot. Hindi. Nang hihigpitan na ni Justin ang kanyang hawak, tumili si Marian. Huwag mo siyang patayin. Umiling si Marian habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Huwag. Natigilan si Justin at tinitigan siya ng masama. Napabuga ng hangin si Gareth, puno ng takot ang kanyang mga mata. Gamaan ang loob ni Gilmore at ngumiti siya kay Marian. Marian, please stop him. Ginagawa ko ito para sa kanya. Nagiging irrational lang ang anak ko ngayon. Tsaka, si Gareth lang ang tagapagmana ng Nigel clan. Lumingon si Marian para harapin si Gilmore. Ikaw. Tinawag mo ang pangalan ko. Tama siya, tinawag niya ang pangalan niya. Bago iyon, patuloy niyang tinatawag siyang Presidente Lysander o Miss Lysander. Ngayong gusto niyang iligtas ang kanyang anak na nagtangkang halayin ang kanyang kapatid, tinawag niya ang pangalan nito. Pangalan lang niya. Galit na galit si Justin. Sa tingin mo ba talaga gagana ito? Gayunpaman, lumingon si Marian at sinabi sa kanya. Hayaan mo sila. Nagulat si Justin at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Ikaw, anong sabi mo? Honey. Nagmamakaawa si Marian, ito na ang huling beses na magsusumamo ako sa iyo para dito. Please. Hindi ko nagagawin ito. Pakiusap huwag mo siyang patayin. Hindi kita pipigilan kung mangyari ulit ito. Again. Hindi mo ba narinig yung sinabi niya? Narinig mo ba yung tinawag niya sa atin? Nagtaas ng boses si Justin. Humihikbi si Marian at tumingin kay Gilmore na umaasang nakatingin sa kanya pabalik. Nagpupumiglas siya sa sarili bago siya bumantong hininga at nagbitaw ng ilang salita ng masakit. Hinding-hindi kita mapapatawad kung papatayin mo siya ngayon. 953. Natahimik ang karamihan. Niluwagan ni Justin ang kanyang pagkakahawak at hinayaang bumagsak si Gareth sa sahig. Si Gareth, na nakatakas lang sa pagkakahawak ni kamatayan, ay gumapang patungo kay Gilmore habang nalulula sa takot. Nababalot ng kadiliman ang mga mata ni Justin, pakiramdam niya ay nahuhulog siya sa isang napakalalim na hukay. Isang mapait na masakit na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Marian, ikaw ba? Tinatakot mo ba ako dahil sa basurang ito? Sarili mong asawa. Si Marian ay napuno ng guilt ngunit nagpatuloy siya sa pagmamakaawa sa kanyang namamaos na boses, hindi. Ay. Alam kong hindi ito patas sa iyo. Ngunit ito na ang huling pagkakataon. Nagtama ang kanilang mga tingin sa malayo. Parang tumigil ang oras. Sa huli ay pumayag si Justin. Sige, hindi ko siya papatayin. Parehong nakahinga ng maluwag sina Gareth at Gilmore habang si Marian ay tinakpan ng kanyang bibig dahil sa kalungkutan at pagkakasala. Ngunit sa sandaling ito, tumigas ang mga tingin ni Justin at sinapak niya si Gareth. Ay! Isang nakakabingi at masakit na sigaw ang umalangaw sa buong bulwagan. Ang lahat ay muling natamba. Nawala na ng malay si Gareth dahil sa sakit habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang pandiya. Gareth! Umungol si Gilmore, nagmamadaling hawakan si Gareth.
Niyugyug niya ito ng malakas ngunit hindi nagpakita ng reaksyon si Gareth habang ang kanyang mga mata ay umiikot sa likod ng kanyang ulo. Natigilan si Marian at tinitigan si Justin na nakatayo doon na walang emosyong ekspresyon. Sinabi kong hindi ko siya papatayin. Ngunit ang kanyang mga aksyon ay hindi mawawalan ng parusa, malamig na sabi ni Justin at lumagpas kay Gilmore. Huminto siya sa harap ni Marian at sinabing, mananatili ka ba rito o aalis ka kasama ko? Tumangala si Marian at lumunok. Bakit? Manatili o umalis? Inulit ni Justin na may matatag na boses. Tumingin si Marian kay Gilmore na humahagulgol habang hawak ang kanyang anak. Nakaramdam siya ng matinding pagkabigo at sinubukang kumalma sa pamamagitan ng paghinga ng malalim. Makalipas ang ilang segundo, inilahad niya ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Justin. Tara na. Bahagyang lumambot ang tingin ni Justin at lumabas ng pinto kasama siya. Ang mga bodyguard ay nag-iingat sa kanya ngunit hindi sila naglakas loob na makipag-ugnayan. Alam nila na ganap niyang kaya niyang pabagsakin ang bawat isa sa kanila sa isang iglap. Nang makalabas ng pinto sina Justin at Marian, lumingon si Gilmore at biglang umungal, Justin. Kung may mangyari sa anak ko, hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Ang kanyang mga mata ay namumula na parang isang hayop, naglabas ng kanyang galit nang mapagtanto niya na ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki ay maaaring maging baog. Hindi siya pinansin ni Justin at bumalik sa kanyang sasakyan kasama si Marian. Pinaandar niya ang makina at nagmaneho pauwi na parang walang nangyari. Umupo si Marian sa tabi niya, palihim na sumulyap sa kanya habang nakakuyom ang kanyang damit. Galit ka pa rin ba sa akin? Tanong ni Marian. Sumagot si Justin ng maikling hindi. Ikaw, mahinang sabi ni Marian. Hindi mo ba pwedeng kalimutan na lang ito? Hindi na natin sila makikita pagkatapos ng araw na ito. Ganon din ang tono ni Justin. Huwag masyadong mag-isip tungkol dito. No means no. Umiling si Marian. Nagsisinungaling ka. Alam kong pinipigilan mo yan. Pagagalitin mo lang ako kung galit ka. Kaya kong tanggapin. Si Justin ay humakbang ng mas malakas sa pedal ng gas at ang makina ay umugang ng mas malakas. Bakit kita papagalitin? Wala kang ginawang mali, sambit ni Justin. Kinagat ni Marian ang kanyang labi, nananatiling tahimik. Pinakamabuting manahimik muna siya sa ngayon. Umuwi sila makalipas ang kalahating oras at hinihintay na sila ni Gavin sa likod bahay. Sinamahan siya ni Rebecca kay Soniang at agad siyang tumayo nang makita niyang may mali. Ano? Anong nangyari? Anak, anong meron sa inyo ni Marian? Kakaibang tanong ni Rebecca. Pilit nang umiti si Justin. Wala. Nakakatamad na party. Tiningnan sila ni Gavin at ngumiti. Mukhang nag-away kayong dalawa. Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo ng may kaba. Ang pagbuka ng kanyang bibig ang dahilan ng kanyang mga problema. Matanda, sa halip na mag-alala, bakit hindi mo iniisip kung paano mo aalagaan ang angkan ng Nigel? Ginawa kong baiting si Gareth at kung hindi ako nagkakamali, magkaaway na tayo. Gayunpaman, pananagutan ko ang sarili kong mga aksyon kaya ako na ang bahala sa anumang kahihinatnan na maaaring mangyari. Pagkasabi nito, dumiretso si Justin sa kanyang silid nang hindi lumingon. Ano? Napasigaw si Rebecca, Justin, anong ginawa mo? May limitasyon ang pag-aalboroto mo. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Pinatahimik niya ang sarili at napaupo na may awkward na ngiti ng irampa ni Gavin ang kanyang mga buko sa mesa. Tumingin siya kay Marian at nakangiting nagtanong, Marian, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Tumangala si Marian na may luhang mga mata. Pasensya na lolo, umiiyak si Marian. Kasalanan ko. Galit sa akin si Justin. Walang saysay na iyakan ang napong gatas. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang nangyari, mahinahong sabi ni Gavin. Tumanggaw si Marian at nagsimulang kumalma sa ilang sandali. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari sa party. Tahimik at payapa pa rin si Gavin pagkatapos ng kwento. Ipagpalagay ng isang tao na aabutin ang katapusan ng mundo upang makakuha ng isang reaksyon mula sa kanya. Nagsimulang mabalisa si Rebecca sa pagkabalisa. Pare, ano ang dapat nating gawin? Si Gilmore ay hindi isang masunurin na tao. Siya ay isang natutulog na hayop.
Kung talagang magiging isang eunuch si Gareth, kung gayon. Hindi tayo papakawalan ng Gareth ng madali. Alam ni Rebecca ang tunay na personalidad ni Gilmore dahil pamilyar siya sa kanya. Huminto si Gavin at sinabi kay Marian, Marian, bumalik ka na sa kwarto mo. Samahan mo si Justin. Asikasuhin natin ang iba pa. Pero, wala kang ginawang mali. Walang ginawa. Ito ang paraan ng paggana ng buhay. Ngumiti si Gavin. Nagulat si Marian ngunit sa huli ay tumango bago naglakad patungo sa kanyang silid. Napabuntong hininga si Rebecca pagkatapos niyang umalis. Ang lupit talaga ni Gilmore. Bakit hindi niya kilalanin si Marian? I'd be glad to have her as my daughter. Sabi ni Gavin. Gusto mo bang pakasalan ng sarili mong anak ang sarili mong anak? Napangiti si Rebecca ng alanganin. Pare, gumagawa lang ako ng halimbawa. Sinulyapan siya ni Gavin at kumatok sa mesa. Alam ko na si Marian ay bahagi ng Nigel clan noon pa man. Sigurado akong alam din ng mga matatanda sa Lee clan at Dawson clan. Ngunit ito ay isang lihim na itinatago sa loob ng maraming taon. Kahit na may nagbubuhos ng sikreto, hindi mahalaga basta tumanggi si Gilmore na kilalanin ang kanyang pagkakakilanlan. Naiintindihan ko kung bakit siya ay tumatanggi na may anak siyang babae. Ang kanyang reputasyon at lahat ng pinaghirapan niya. Tumango si Rebecca. Basura ang mga lalaki. Ganun ba talaga kahalaga sa kanya ang kapangyarihan? Walang magtatagal. Ang mga pinuno ay nagbabago sa lahat ng oras. Ngunit ang kanyang dugo ay dumadaloy sa kanyang anak. Siya ay nagrereklamo tungkol kay Parley at Gilmore ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na si Gavin ay hindi nasisiyahan sa kanyang mga salita. Pare. Ako. Hindi kita pinag-uusapan. Napangiti si Rebecca dahil sa kahihiyan. Napabuntong hininga si Gavin sa kanyang panloob na rant. Mas gugustuhin kong gumawa ka ng mga charity work sa buong mundo kaysa manatili sa bahay para alagaan ako. Lagi mo akong ginagalit. Si Rebecca ay natakot sa kahihiyan. Napabuntong hininga ng matagal si Gavin. Walang gagawin si Gilmore hanggat hindi siya sigurado at handa. Isa ito sa mga kakaiba niya. Magagawa lang namin hanggat kaya namin dahil naging kaaway na niya si Justin. Tumalikod siya at sinabihan si Sonny Ang, wakasan ang mga proyektong konektado sa angkan ng Nigel. Ipahayag ang balita na hindi na ako makakatagpo ng sino mang bisita mula ngayon. Tumango si Sonny Ang. Guro, kailangan mo ba akong magpadala ng isang tao at bantayan ang angkan ng Nigel? Ikinaway ni Gavin ang kanyang mga kamay. May isa lang sa dawang posibleng kahihinatnan. Alinman sa angkan ng Nigel ay sumuko o sila ay mapupunta lahat. Para sa huli, depende ito sa kung paano ito haharapin ni Justin. Matutulungan ko lang ang warpath na kinaroroonan niya. Dahan-dahang tumango si Sonny Ang at kumikinang ang kanyang mga mata sa pag-asa. 954. Tahimik na pumasok si Marian sa silid. Madilim ang ilaw sa kwarto dahil binuksan lang ni Justin ang bedside lamp. Nakatago ang kanyang katawan sa dilim. Siya ay ganap na tahimik sa kabila ng pagpasok ni Marian. Kumirot ang puso niya at pinilit niyang ngumiti. Hobby, gusto mo bang ipagtimpla kita ng isang tasa ng tsaa? Nanatiling hindi gumagalaw si Justin. Marahan itong naglakad at umupo sa tabi niya. Paano kung magpapaligo ako ng mainit na tubig para sa iyo? Ang mga katulong ay naghanda din ng mga bath salt para sa atin. Ang isang mahusay na mainit na paliguan ay makakatulong sa iyo. Huminga ng malalim si Justin at tumawa ng mapanukso. Hindi mo kailangang kusa akong pasayahin. Ginagawa ko rin ito sa iyo. Hindi ko kailangan ng espesyal na pagtrato. Ako. Sinubukan ni Maria na panatilihin ang isang ngiti. Hindi ko sinasadya. Ito ang dapat kong gawin bilang asawa. Biglang tumayo si Justin at tumingin sa kanya. Ano ang dapat mong gawin? Sa tingin ko ang dapat mong gawin ay hayaan akong patayin si Gareth. Tumingin sa kanya si Maria na may malungkot na ekspresyon. Galit ka pa rin sa akin. Galit sa iyo. Hindi, galit ako sa sarili ko, sabi ni Justin. Bakit ako nakinig sa'yo? Minsan ko na siyang pinakawalan. Ang gagawin ko ulit ay magdadala lang sa akin ng gulo sa hinaharap at gayon pa man ay ginawa ko pa rin ang parehong katangahang desisyon.
Naiinis ako sa sarili ko dahil sa pagiging tanga. Naglakad si Justin patungo sa banyo pagkatapos ilabas ang kanyang nararamdaman. Bam! Sumara ang pinto sa likod niya. Hindi mapigilan ni Marian ang manginig habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Pagkatapos niyang makapasok sa banyo, hinubad ni Justin ang kanyang damit at binuksan ang showerhead. Hinayaan niyang damaloy ang tubig sa kanyang maayos na katawan habang nakapikit ang kanyang paghinga sa kanyang bibig. Kahit anong pilit niya ay parang hindi niya maibsan ang galit niya. Nang magsimula siyang bahagyang kumalma, naglakad si Marian na nakayapak papasok sa banyo. Namumula ang kanyang mga mata sa mga bahid ng luha habang nakatitig sa hubad na lalaki sa kanyang harapan. Wala siyang pakialam sa ginagawa nito at pumasok sa bathtub. Nabasa agad ng tubig ang damit at buhok niya pero hindi niya pinansin lahat. Ikaw, anong ginagawa mo? Nagulat si Justin. Hindi pa siya nakakagawa ng ganito sa nakaraan. Hinawakan ni Marian ang kanyang tingin at tinanong siya ng malamig na boses, paano mo ako nagagawang ganyan? Nagulat si Justin sa kanyang tanong. Ano ang ibig mong sabihin? Nakiusap ako sa iyo at sinubukan kitang pretuhin ng mas mabuti para mapatawad mo ako. Hindi ba pwedeng ikaw na ang mas malaking tao at tanggapin ang paghingi ko ng tawad? Tumingin si Justin sa kanya. Hindi ba ito maaaring maghintay hanggang matapos ako? Hindi. Nagtaas ng boses si Marian. Mas maraming beses mo na akong niloko kaysa sa mabilang kong babae kaysa sa naaalala ko. Pero, pinatawad kita. Bakit ang malupit mo sa akin gayong ang hinihingi ko lang ay ang iyong kapatawaran? Ginagawa ko ito para sa iyo at para sa ating kinabukasan. Hindi mo ba naiintindihan na wala na silang pag-asa? Nairita na naman si Justin. Kaya nga sabi ko last time na. Hindi mo ba naiintindihan? Malungkot na sumigaw si Marian. Tumigil si Justin, hindi alam kung ano ang sasabihin. Umabot si Marian upang hilahin ang basang hibla ng buhok sa kanyang mukha. May tatay ka rin at kapatid. Alam kong hindi mo sila kinikilala at hindi sila close sa'yo pero hindi mo maitatanggi ang pagkakaroon nila. Humihikbi si Marian. Ilang beses mo na silang pinakawalan. Kung hindi mo sila tatay at kapatid, bibigyan mo ba sila ng napakaraming pagkakataon? Magkakaroon ba sila ng maraming pagkakataon kung hindi ka nila kamag-anak? Natigilan si Justin at nawala ng imak. Tiningnan siya ni Maria na may sama ng loob. Bakit ako susuko sa lahat? Alam kong mali iyon sa akin pero masama bang pakawalan ko sila sa isang pagkakataon? Nagdilim ang mukha ni Justin. Tumawa si Marian sa paraang nakakahiya sa sarili. Mukhang masyadong mataas ang tingin ko sa sarili ko. Bakit mo ako gustong harapin kung ang dami mong babaeng naghihintay sa iyo? Ang dami mo nang hinihiling na huwag mo siyang patayin, so how can I wish for your forgiveness? Fine, do whatever you like. Pretend I said nothing since I'm not as strong as you and I need you to protect me. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya para lumabas ng bathtub. Ngunit dahil sa tubig, nadulas siya noong sinusubukan niyang makaalis. Sa sandaling ito, iniunat ni Justin ang kanyang mga braso at hinawakan ang kanyang baywang. Binuhat niya ito pabalik sa bathtub at idiniin ang katawan nito sa katawan niya. Nanlamig si Marian sa pagkabigla habang nakayakap ito sa kanyang mga bisig. Tumangala siya at napagtantong nakangiti sa kanya si Justin sa kakaibang paraan. Ikaw, tinatawanan mo ba ako? Sinubukan ni Maria na magmukhang hindi apektado. Tumingin si Justin at ngumiti. Sa tingin ko ito ay mas malaki. Noong una ay nalito si Marian ngunit namula siya nang mapagtanto niya kung saan siya nakatingin. Basang-basa na pala ang damit niya noong nag-aaway sila kanina. Namaikit ito sa kanyang balat at ngayon ay semi-transparent na mas lalo pang pinapakita ang kanyang mga kurba. Ngayon na siya ay idiniin kay Justin, ang kanyang buong katawan ay humaplo sa kanyang katawan at ang kanyang dibdib ay patagilid. Huminto si Marian at nahihiyang tumingin sa malayo nang maramdaman niya ang pagtayo ni Justin. Isiniksik niya ang sarili sa pagitan ng mga hita niya at nanginginig sa lapit nila. Bakit mo pinili ang isang awkward na oras para pumasok? Ano ang dapat nating gawin ngayon, hindi ko na ito mababago. Ngumisi si Justin. Nakagat ni Marian ang kanyang labi. Why should I care?
Galit ako sa'yo. Galit ka sa akin. Hindi ba ikaw ang hindi makatwiran? Ngumiti ng mapait si Justin. Ikaw. Di mo ako pinansin. Binibuli mo ako. Si Marian ay nagsalita pabalik ngunit ito ay medyo mahinang pagbalik dahil hindi rin niya alam kung ano ang kanyang sinasabi. Hindi nag-abala si Justin na tumanggi. Kailangan kitang dalhin dito bago ang kasal natin kung hindi ka aalis ngayon. Dinilaan ni Justin ang kanyang mga labi. Hindi. Lumabas si Marian sa bathtub at tumakbo palabas ng banyo nang marinig niya iyon. Nakahinga ng maluwag si Justin at mapait na ngumiti habang nakatingin sa kanyang pagtayo. Maghintay ka ng ilang araw, pagkatapos ay tuturuan ko siya kung ano ang magagawa ng isang lalaki. 955. Nang sa wakas ay nagsisimula ng mag-relax si Justin pagkatapos makipag-ayos kay Marian, si Gilmore ay abala sa galit sa mga doktor sa VIP suite. Piliin ang iyong susunod na mga salita ng maingat kapag ipinaliwanag mo sa akin kung ano ang ibig mong sabihin na walang lunas. Napayuko ang doktor sa takot. Minister, sinubukan namin ang aming makakaya ngunit hindi namin mabawi ang kanyang reproductive organs. Ito ay nasira sa loob at panlabas na hindi na naayos. Huwag mo akong lokohin. Dumura si Gilmore. Sa huling pagkakataon lang kita tatanungin. Kaya mo ba siyang pagalingin? Gustong tumakas ng doktor sa kanyang nakakatakot na titig ngunit wala na siyang magagawa. Mangyaring maging makatwiran. Reasonable. Nanginginig ang mga kalamnan sa pisngi ni Gilmore. Napakaraming pera ang ginastos namin sa mga doktor na tulad mo, hindi namin tungkulin na maging makatwiran. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ng doktor. Minister. Wala talagang paraan para pagalingin siya. Alam kong hindi mo ito magagawa kaya nagpa siya akong maging makatwiran. Kumislap ang mga mata ni Gilmore. Napagpasyahan kong tanggalin ka sa iyong post. Pagkasabi nito ay sinenyasan niya ang kanyang bodyguard na pumasok. Tumango ang bodyguard bilang tugon at bago pa makapag-react ang doktor ay naputol na ang leeg nito sa kalahati. Crack! Namatay kaagad ang doktor pagkatapos. Umikot ang mga mata niya bago pa niya maintindihan ang nangyari. Utos ni Gilmore sa mga bodyguard. Alisin ang anumang bakas nito. Walang iwanan. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard at walang pag-aalinlangan na tumango. Napabuntong hininga si Gilmore nang umalis ang mga bodyguard para asikasuhin ang kanilang mga trabaho. Lumingon siya at tumingin kay Garrett na nakahiga sa kama, ang mapatlan niyang mukha ay napakunot ng walang malay. Lumakad si Gilmore sa kama at hinawakan ang kanyang kamay. Mukhang nakagawa na siya ng desisyon, tumalikod siya para harapin ang assistant niya. Papuntahin ang aming mga medical na staff para alagaan ang young master. Maghanda ng eroplano. Nagulat ang katulong noong unang ngunit agad din itong pumayag. Oo. Samantala, sa isang tahimik na bilya malapit sa labas, nakita ang isang mag-asawa na nagkakaroon ng matinding pagtatalik. Mahigpit ang hawak ng kurbadang babae sa leeg ng lalaki na nakapulupot ang mga paa sa baywang nito. Bahagyang pamayat ang lalaki ngunit makapangyarihan ang mga galaw nito. Basang-basa ang kanilang mga katawan sa pawis ngunit hindi nito napigilan ang pagsuntok niya sa babaeng nasa ilalim niya. Namumula ang mukha ng babae habang nagpapaungol sa pananabik habang ang mga daliri sa paa ay nakukulot sa ilalim ng pag-iinit ng kanyang mga ulos. Nanginginig at napaungol ang lalaki. Dumausdas ang mga kamay nito sa likod niya bago dumapo sa malambot nitong butt cheeks at hinagilap iyon. Maliit na Piley, nagiging magaling ka na dito. Dinilaan niya ang mukha niya. Tawagin mo akong Tony. Napakagat si Tony sa kanyang labi. Tinukso siya ni Carmela. Hindi, mas matalik na tawagin kang aking munting Piley. Napangisi si Tony. Matagal nang nawala ang kanyang baldado pagkatapos na dumaan sa rehabilitasyon mula sa angkan ng Nigel. Pero pinilit pa rin niyang tawagin siyang medyo Piley. Inakala ni Tony na ginuginitin niya ang panahong ginahasa siya ng mga pulubi sa tuwing sila ay nagtatalik. Ito ay tulad ng isang catalysta para sa kanya upang maabot ang orgasm. Sobrang asong babae, ninisya ni Tony sa loob, ngunit sa panlabas, siya ay nagkunwaring natulala sa kanya. Napakaganda mo, Carmela, papuri sa kanya ni Tony Sincer.
Natunaw si Carmela sa kanyang mga bisig. Ginagawa ko ito para sa iyo. Ginawa ko ang lahat para bumalik sa iyo, ang nag-iisang taong nagmamalasakit sa akin. Hinayla siya ni Tony sa kanyang mga bisig. Paano ka maaalagaan ng walang kwentang taong tulad ko? Ayos lang, basta sincere ka. Si Carmela ay kontento na sa kung ano ang nangyayari. Hinaplos ni Tony ang kanyang mga pisngi at walang pakialam na nagtanong kumusta ang nangyari sa party. Bumakas ang inis sa kanyang mga mata. Handa si Justin. May protective charm ang asawa niya. Pero ayos lang, may oras ako at hindi lang ako ang gustong pahirapan siya. Sigurado akong mapapagod din siya sa huli. Pagkatapos ay umiling si Carmela dahil sa takot. Huwag kang tumulad sa akin, manatili ka lang sa tabi ko. Hindi ko alam kung buhay pa ba ako o patay na. Ni hindi nga ako nangangahas na tingnan ang sarili ko sa salamin. Nagulat si Tony noong una ngunit mabilis siyang nakabawi. Napaisip siya saglit at napahigpit ang panga. Kaaway ko ang mga kalaban mo. Hindi kita hahayaang lumaban ng mag-isa. Carmela, sabihin mo sa akin paano ako magiging kasing lakas mo. Gusto lang kitang tulungan. Ikaw. Huwag mo akong pigilan, matigas na sabi ni Tony. Hindi mo ba naiintindihan ang nararamdaman ko para sa iyo? Dati akong malamig na pulubi, walang emosyong pile. Kung hindi dahil sa iyo, nakatira pa rin ako sa ilalim ng tulay. Gusto lang kitang makasama ngayon, maghayganti at mamuhay ng masaya ng magkasama. Kailangan nating bayaran si Justin at patayin ang malupit na halimaw na si Gilmore. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang makita kung gaano siya kaseryoso. Gusto mo ba talagang maging katulad ko? Bulong ni Carmela. Mataimtim na tumango si Tony. Sabihin mo sa akin, sino ang nagligtas sa iyo at tumulong sa iyong maging napakalakas? Handa akong gawin ang lahat para sa iyo kahit na kailangan mong magdusa. Tahimik na tinitigan siya ni Carmela habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Pumadjejek siya at sinabing, sige, tatawagan ko si Brayden bukas. Masakit man pero may paraan siya para matulungan ka. Brayden. Bahagyang nag-iingat si Tony sa kanya ngayon. Siya ang tumulong sa iyo. Ngumiti si Carmela. Walang dahilan para magsinungaling ako. Maaaring tumakas si Brayden pagkatapos matalo kay Justin pero pinlano niya iyon. Siya ang pinakamalaking kalaban ni Justin. Medyo inutil ako sa kanya kaya pinayagan niya akong bumalik sa Central City at hayaan akong gawin ang lahat ng gusto ko. Saglit itong pinag-isipan ni Tony. Kung gayon, paano si Gareth? Napabuntong hininga si Carmela. Anak ko pa rin siya. Maaaring hindi ako si Carmela, pero anak ko pa rin siya. Hanggat nasa tabi ko siya, susuportahan ko siya. Tumango si Tony. Papatayin kaya ni Justin si Gareth dahil nabigo ang plano mo? Hindi, ninisyon ni Carmela. Pinapunta ko si Gilmore sa party bago ako umalis para mailigtas niya si Gareth. Sigurado akong ligtas siya. Tumawa si Carmela. That jerk, akala niya hindi ko alam na asawa ni Justin, si Marian ay anak niya. Ang munting soong palad na iyon ay kapareho ng kanyang ina. Handa siyang umatras para sa kanyang mga kamag-anak, kaya tiyak na magmakaawa siya para sa buhay ni Gareth kapag nagmakaawa si Gilmore sa kanya. May kahinaan si Justin. Gagawin niya ang anumang iutos sa kanya ni Marian. Nagulat si Tony. Ano? Si Marian? Anak ba ni Gilmore? Tama iyan. Hinaplos ni Carmela ang kanyang pisngi. Bakit maliit na pile, nabigla ka ba? Napalunok si Tony. Pagkatapos ay ginawa mong halayin si Gareth kay Marian. Gusto mo silang? Oo. Ang mga mata ni Carmela ay puno ng puot. Gusto kong makita niya ang kanyang mga anak na gumawa ng incest bilang parusa sa kanyang mga aksyon. Ngunit kung ganoon ang kaso, Gareth. Siguradong maiintindihan ni Gareth. Si Carmela ay malamig at hindi sumusuko. At saka, karapat-dapat siyang parusahan sa pagkagusto niya sa anak ni Selena. Sa tingin mo ba mali ako? Mabilis na umiling si Tony at malumanay na ngumiti. Carmela, bakit ganyan ang iniisip mo? Susuportahan kita sa lahat ng gagawin mo. Naiinis lang ako na hindi kita matutulungan.
Ngumiti si Carmela ng may pag-ibig. Dumausdas siya sa dibdib nito at pamwesto sa pagitan ng mga hita nito. Siya ay kumandat at sinabing, "Munting Piley, tayo ay pumunta sa isa pang round." Bago pa makapagsalita si Tony, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinipsip siya. 956. Ang 8 Agosto ay gamulong at dinala ang simula ng taglagas. Si Marian ay nakakuha ng maraming tip sa paghahardin pagkatapos na samahan si Gavin sa isa pang araw. Iniwan niya si Justin sa sarili niyang device na nangangahulugan ng video game ng kasama si Oscar buong araw. Nang maglaon, tuwang-tuwa siyang pumunta dito para sabihin sa kanya na gusto niyang magkaroon din ng gulayan pabalik sa Stonegate para makapaglaro siya dito. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Justin na narito ang kanilang eroplano. Naalala tuloy ni Marian na hindi siya pumunta para mag-aral ng gardening, nandito siya para sa kanyang kasal. Umiling sina Gavin at Rebecca at bumantong hininga. Ang kanilang manugang na babae ay maaaring talagang madilim kung minsan. Sa kabutihang palad, walang nagmamadali dahil hindi nila kailangan bumili ng mga tiket sa eroplano. Pribadong eroplano iyon ni Justin. Sa oras na handa na silang umalis, hapon na. Umalis sila ng bahay kasama si Rebecca samantalang si Gavin ay nanatili sa bahay. Tumatanda na siya at tinatimad na kaya ang kailangan niya ay video recording ng kanilang kasal. Habang papunta sa airport, pinagmasdan ni Marian ang kanyang mga iniisip at nagtanong, "Hobby, nagpadala ka ba ng sundo kay Yuna?" Tumango si Justin. "Huwag kang mag-alala, inayos ko na nandoon siya pagdating namin." Hindi napigilan ni Marian ang kanyang pagkamausisa at nagtanong, "Saan tayo pupunta?" Nagtataka rin si Rebecca kay Justin. Mahiwagang ngumiti si Justin at sinabing, "Sasabihin ko sa iyo kapag nakasakay na tayo sa eroplano." Kinawian siya ni Rebecca. "Bakit mo itinatago sa nanay mo?" "Ako lang siguro ang nanay sa mundong walang alam kung saan ikakasal ang anak niya." Makalipas ang 1 oras, naglakad sila patungo sa airport apron sa pamamagitan ng VIP pathway. Nangunguna sa kanila ang 2 Caucasian stewardesses na nakasuot ng asul na uniforme na tila mga fashion model. Hindi maiwasan ni Maria na maghinala. Lumapit siya kay Justin at bumulong, "May relasyon ba kayo?" Hindi alam ni Justin kung tatawa o iiyak. Kinurot niya ang kanyang pisngi at ipinaliwanag, "Mga subordinate ko sila. Nakadamit sila bilang mga stewardesses para dumalo sa aming kasal." "Yung mga subordinate mo, ano ba talaga ang trabaho nila?" Parang nalilito si Marian. Naisip ito ni Justin. Hindi ko talaga matindaan ngunit marahil ay isang bagay na kasama ng mga linya ng assassin o mersenaryo. Ang ginagawa nila ngayon ay para sa palabas. Si Marian ay mas nalilito ngayon kaysa noong siya ay nagtanong. Makalipas ang halos 5 minutong paglalakad, sa wakas ay nakarating na rin sila sa harap ng eroplano. Nagulat sina Marian at Rebecca nang makita ang malaking eroplano. Ito ay nasa 6 hanggang 7 palapag ang taas at halos 100 metro ang haba. Naglakad si Justin sa pasukan at tumawa nang makita niyang nagyelo ang mga ito. "Mahal, nanay, para saan kayo nakatayo dyan?" Nakanganga ang panga ni Marian sa gulat. Ito ang Airbus A380. Pamilyar si Marian sa mga Airbus dahil sanay siyang lumipad sa ibang bansa kaya natural, makikilala niya ang pinakamalaking Airbus sa buong Zenica. Bilang ski giant, ang A380 ay kayang tumanggap ng hanggang 900 pasahero. Ang imbakan ng gasolina ay maaaring umabot pa sa 300,000 litro. At isa sa pinakamahal na eroplano sa mundo ang ginagamit para maghatid ng 3 tao. Nalito si Justin sa kanilang reaksyon. "Oo, bakit ka nagkakaganyan? Dahil ba hindi maganda? Wala akong magawa. Naisipan kong magtali ng ribbon pero baka mauwi sa hindi ka nais-nais na aksidente. Kung may aksidenteng nangyari, madali ko kayong mailigtas pero kailangang gumamit ng mga parachute ang mga tauhan at iyon ang problema sa akin. Paano kung mapunta sila sa mga piting na mapunta sa mga piting na tubig? It would be all a waste waters. Hindi naman madalas gagamit ng eroplanong ito." Nakabawi si Rebecca mula sa pagkabigla nang marinig niyang bumulala si Justin ng walang kaparekan.
Hinawakan niya ang kamay ng kanyang manugang at sinabing, Marian, pumasok na tayo. Masyadong iba ang wired ng utak niya sa atin. Tumanggaw si Marian bilang pagsang-ayon. Nagulat sila sa pangalawang pagkakataon nang pumasok sila sa eroplano. Ito ay ganap na naiiba mula sa isang normal na isa. Sa halip na isang double-decker na Airbus, ito ay ginawang isang palapag. Ang mataas na kisame ay nagmukhang napakaluwang ng interior. Karamihan sa loob ay gawa sa sandalwood at elk na katad na sinamahan ng mga kristal at hiyas para sa dekorasyon at silang. Ginamit ang mga kristal na chandelier bilang ilaw at ang mga nakapaso na halaman ay inilagay malapit sa pasukan. Lahat ng uri ng muebles ay inilatag sa ibabaw ng Persian carpet-covered floor. Isang bar ang inilagay sa gitna ng espasyo at ang mga elektronikong kagamitan tulad ng telebisyon at computer ay makikita sa buong kalawakan. Ito ay tulad ng isang luxury sky club. Nakahanay ang mga grupo ng mga stewardesses para salubungin sila. Magalang silang yumuko sa kanila at iginiya sila sa kanilang mga upuan. Kinausap sila ni Justin sa isang wikang banyaga at makalipas ang ilang minuto, naghain sila ng merienda, inumin, at tropikal na prutas. Kasabay ng pag-wave ng kanyang mga kamay, umalis ang mga steward sa eksena at nawala sa kanilang paningin. Kinuha ni Justin ang isang baso ng mapula-pula kayumangging kulay na liquor at ibinigay ito kay Rebecca. Subukan mo ito, nanay, ito ay isang vanilla beer mula sa Ibiza. Sa tingin ko ito ay angkop sa iyong panlasa. Kinuha ito ni Rebecca at sinipsip dahil sa curiosity. Naningkit ang mga mata niya sa bango, beer ba talaga ito? Nakakapanibago ang amoy nito. Bakit ako magsisinungaling? Napangiti si Justin. Ito ay parang medicated liquor at nakakatulong ito sa pagtanggal ng pagod. Maaari kang uminom hanggat gusto mo. Masayang tumanggo si Rebecca at sunod-sunod na humigop. Tiningnan sila ni Marian at tinanong si Justin, paano ako? Muling tumawa si Justin. Uminom ka ng kahit anong gusto mo. Nagpout si Marian, nagrekomenda ka ng isa para kay nanay, gusto kong magrekomenda ka ng isa para sa akin. Napakamot ng ulo si Justin. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang kulay berdeng bote ng alak. Ito ang absente mula sa Mediterranean Sea, tinatawag ding absinthe. Isa ito sa mga paborito ko. Kinuha ito ni Marian at nag-aalalang nagtanong, narinig ko na ang alcohol content ay humigit kumulang 45 hanggang 50%, malalasing ba ako? Huwag kang mag-alala, iba ito sa iba. Ang alcohol content ay humigit kumulang 10%. Dagdag pa, mayroong pulot para hindi mapait ang lasa ng Jerez. Nakaramdam si Maria ng higit na kaganan at uminom ng isang higop. Masarap ang lasa. Paano? Masarap ang lasa ko sa alak, oo. Maangas na sabi ni Justin at kumuha ng isang baso ng white wine. Kaya nga. Si Marian ay humigop muli. Hindi mo ba dapat sabihin sa amin kung saan kami pupunta ngayon? 957. Napabuntong hininga si Justin. Pasensya, mahal. Mahabang paglalakbay. Maglaan ng oras upang tamasahin ang mga pagkaing inihanda ko. Gaano kalayo ito? Curious na tanong ni Marian. Ngumiti si Justin at sinenyasan ng isang stewardess na lumapit. Nang tumayo siya sa tabi niya, may sinabi si Justin sa kanya sa wikang Italyano. Hindi maintindihan ni na Marian at Rebecca ang kanyang pinag-uusapan ngunit masasabi nilang humihingi siya ng tulong sa kanila. Napabuntong hininga si Justin. Sinabi niya na naghahanda na kami sa pag-alis ngayon ngunit ang mga imahe ng satellite ay hindi pa handa. Ayos lang. Binigyan ni Maria ng magiliw ng ngiti ang stewardess. Binigyan siya ni Justin ng ilang utos at tumango siya bago lumabas ng silid. Sinabi ni Justin sa kanila, ipapakita ko sa iyo ng piloto ang mga larawan kapag lumipad tayo. Bakit mo ginagawang komplikado ito? Kinawian ni Rebecca. Makalipas ang ilang sandali, umalis ang Airbus mula sa Central City International Airport at tuloy-tuloy na lumipad patungo sa stratosphere. Pagkatapos ay ipinakita ang isang satellite image sa malaking LED screen. Tumayo si Justin at sinenyasan sina Marian at Rebecca papunta sa screen.
Itinuro niya ang puting linya na naghihiwalay sa Central City at sa simula ng Europa. Ito ang aming destinasyon. Tiningnan ito ng mabuti ni Marian. Iyan ang Mediterranean Sea. Iyon ang Ionian Sea, upang maging eksakto, pagwawasto ni Justin. Bakit hindi ko narinig? Naguguluhan si Rebecca. Ipinaliwanag ni Justin, ang Ionian Sea ay isang bay sa Mediterranean Sea. Ang hilagang bahagi ay nakaharap sa Adriatic Sea samantalang ang timog na bahagi ay nakaharap sa Italia at Sicily. Sa silangan ay ang Albania at Greece. Maraming mga bulkan sa lugar na ito dahil sa banggaan ng mga oceanic plate, kaya't ang mga lindol ay madalas na nangyayari sa buong taon. May kasal ka ba sa gitna ng karagatan? Natarante si Rebecca. Mahiwagang ngumiti si Justin at itinuro ang isang kulay abong tuldok na nakikita sa gitna ng Ionian Sea. Ano iyon? Sinadya ni Maria na itanong iyon. Iyan na ang ating huling hantungan. Isa itong isla na pag-aari ko na tinatawag na Forgotten Realm. Bamantong hininga si Marian ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Pag-aari mo. Ibig mong sabihin walang makakapunta sa islang ito. Umiling si Justin at nagpaliwanag, dati ay may mga katutubo na naninirahan dito noong sinakop ito ng Britain. Nagtayo sila ng mga kulungan dito para makulong ang mga kriminal, ngunit noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga kriminal ay nakatakas mula sa bilangguan dahil sa kaguluhan sa Europa. Sinamantala nila ang pagkakataong iyon upang sakupin ang isla at magtayo ng base. Ang mga drifter at mga destiero ay nagtungo dito o ang mga bagong tapon. Sila ay tinatawag na isla. Sa kalaunan, sila ay naging isang organisasyon na walang gobyerno o naghaharing katawan, gayunpaman, hindi talaga nangyayari ang mga salungatan dahil gusto lang nilang mamuhay ng mapayapa sa wakas, ito ay naging isang malayang mundo kung saan tinatanggap nila ang mga tinanggihan ng lipunan. Kaya ang ibig mong sabihin ay lahat sila ay masasamang tao. Pinilit ni Rebecca na lumabas sa kanyang lalamunan ang mga salita. Napangiti si Justin. Nay, masyado na kayong nag-iisip. Matagal nang patay ang mga orihinal na kriminal na nakatira. Maliban sa mga katutubo, ang mga nakatira doon ay halos nasa ilalim ng utos ko. Pagod na silang mamuhay sa dati nilang buhay at nagpasya silang mamuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng kanilang mga araw. Bahagyang gama ng pakiramdam ni Rebecca matapos marinig ang kanyang paliwanag. Makalipas ang ilang segundo, umusbong ang panibagong hinala, mukhang sikat na lugar pero bakit hindi natin ito narinig? Tumingin si Marian kay Justin na may titig na puno rin ng pag-usisa. Sinabi ko na dati itong pag-aari ng Britain. Ibinigay sa akin ng Welsh royal family ang islang ito pagkatapos ko silang iligtas. Tinanggap ko ito dahil naghahanap din ako ng lugar para sa mga retiradong subordinate ko. Kaya para hindi sila maistorbo, sinigurado kong wala ito sa radar mula sa anumang satellite na umiiral. Napakasensitive ng radar sa islang ito. Kung may masyadong malapitan, magpapadala ng patrol team para mag-asikaso dito. Welsh royal family, pinag-uusapan mo ang tungkol sa ina ni Jane, Catherine, tama ba? Nagpout si Marian, nakaramdam ng pait. Awkward na tumawa si Justin. Oo, bumibisita siya paminsan-minsan. Kailangan mong malaman na ang mga tanawin sa aking kaharian ay lubhang kaaya-aya. Sigurado akong magugustuhan ninyong dalawa doon. Wala akong pakialam na manatili doon ng permanente sa hinaharap kung handa kayong gawin iyon. Sa susunod na lang natin pag-usapan yan. Pinunasan ni Marian ang kanyang mukha. Ayokong manatili sa isang isla na ibinigay niya. Hindi nakaimik si Justin, nagtataka kung bakit siya magsaselo sa isang maliit na bagay. Nagulat si Rebecca sa kanyang paliwanag. Justin, sinasabi mo bang handang tanggalin ng ibang mga bansa ang islang ito sa mga mapa? Mukhang hindi totoo. Halatang hindi siya naniniwala sa kapangyarihan ng kanyang anak. Nay, sa tingin mo ba pinahahalagahan ng USA ang New York kaysa sa aking isla? Siyempre mas mahalaga sila sa New York. Agad na sumagot si Rebecca. Nagkibit balikat si Justin. Sa palagay ko ay hindi nila gugustuhin maging masama sa akin dahil sa isang maliit na isla.
Mas madali para sa kanila na itago ang isang maliit na isla at ayusin ang pinsalang gagawin ko sa New York kapag tumanggi sila. Napalunok si Rebecca na pagtanto na ang kanyang anak ay higit na maimpluwensya sa ibang bansa kaysa sa inaakala niya. Habang nag-uusap sila, tuwang-tuwa na tumingin si Marian sa mapa. Inaabangan na niya ang mga tanawin kahit kakaalis lang nila. Naisip ni Justin na baka magsawa sila sa barko. Bilang pagsasaalang-alang dyan, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na magdala ng mga merienda at inumin mula sa dagat Mediteraneo upang sila ay makapagpatay ng oras dito. Lumipas ang oras at mas nakaramdam ng kaba si Marian. Makalipas ang mahigit 10 oras na paglipad, bigla siyang nagtanong habang namumula, "Hubby, magpapakasal ba talaga tayo?" Halos iluwa ni Justin ang igos na kinakain niya. Maging si Rebecca ay halos malaglag ang kanyang salamin. Bago makasagot si Justin sa kanyang tanong, itinaas ni Rebecca ang kanyang salamin at nagtanong, "Marian, anong klaseng kaloko ang tanong iyon?" Nakagat ni Marian ang kanyang labi sa kahihiyan. "Parang nananaginip pa rin ako. Gusto mo bang kurutin kita?" Seryosong tanong ni Justin. "Maglakas loob ka ba?" "Hindi," ngumiti si Justin ng mapait. "Tingnan mo kami, para kaming isang matandang mag-asawa." "Sino ang matandang mag-asawa?" Naina si Maria noong unang ngunit napagtanto niyang nawala na ang nerbiyos na kanyang nararamdaman. Walang patutunguhan ang kanilang pag-uusap at pagkatapos magpahinga ng ilang oras pa ay tuluyan ng lumapag ang eroplano. Habang nagsimulang bumaba ang eroplano at papalapit sa Mediterranean Sea, tuwang-tuwang tumingin sa labas ng bintana sina Marian at Rebecca. Sa sandaling ito nang si Marian ay napabuntong hininga nang makita ang isang bagay na nakakagulat sa kanya. 958. "Hubby, bakit ang daming isla? Ang Forgotten Realm ba ay archipelago?" Naglak si Justin sa likuran niya at inilagay ang isang braso sa kanyang balikat. Bumaba ang tingin niya sa pamilyar na eksena at ngumiti. "I guess so. But we will be having our wedding at the main island." Tumanggaw si Marian at tumingin sa ibaba ng kumikinang na mga mata. Habang dahan-dahang bumaba ang Airbus, mas naging malinaw ang tanawin sa isla. Pinalibutan ng mga puting beach ang isla na may mga bundok na may iba't ibang mga taluktok. Ito ay hindi katulad ng anumang nakita ng mga tao sa eroplano noon. Nakikita ni Marian ang mga bahay at bukirin sa buong isla na may mga kalsadang nagsasalubong sa isa't isa. Nakikita pa niya ang mga airship, jet, at glider na nagpaparolling sa kalangitan. Makalipas ang halos 20 minuto, ligtas na lumapag ang eroplano sa runway. Ang paliparan ay napapalibutan ng isang puting beach at may isang granite na landas na humahantong sa kanila sa pangunahing bulwagan. Sa sandaling lumabas siya ng pinto, naamoy ni Marian ang simoy ng dagat. Nakaka-relax talaga, napabuntong hininga siya habang naliligo sa agos. Si Rebecca ay sumunod sa kanya at pareho silang nakatayo, natulala sa ganda ng tanawin. Ito ba ay isang bulkan? Nakita ni Marian ang isang bulkan sa isang lugar sa gitna ng isla. Tumanggaw si Justin. Tama. Ang bulkan ay narito na mula pa noong unang ngunit hindi pa pumuputok sa loob ng ilang siglo. Gayunpaman, ang lupa sa paligid ng natutulog na bulkang ito ay lubhang mataba. Ang lahat ay parang bago ngunit banyaga kay Marian na hindi niya alam kung saan pupunta kahit na nagawa nilang bumaba ng eroplano sa tulong ni Justin. Si Rebecca ay mas relaxed kaysa sa kanya. Wala siyang dahilan para mag-alala na nanatili siya sa teritoryo ng kanyang anak. Malapit sa airport ay may iilang tao na sumugod upang salubungin silang tatlo nang makalabas sila. Kabilang sa kanila si Yuna na dumating sa mas maagang flight. Nakasuot siya ng floral na damit na nagmistula sa kanya na mas bata kaysa karaniwan. Nagkaroon pa nga ng isang matingkad na bulaklak na nakagupit sa kanyang buhok. "Wang Ma." Tumakbo si Marian palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Sobrang namiss niya ito dahil ilang araw na siyang hindi nakikita. Awkward na tiningnan ni Yuna sina Justin at Rebecca at sinabi kay Marian, "Miss, nandito ka na sa wakas. Napakabait ng mga tao dito pero hindi pa rin ako feel at home." "Yulan, anong damit mo at bulaklak? Magde-date ka ba?" Tinukso siya ni Rebecca. Tumingin si Yuna sa katabi niya, isang matandang nakaistilong lalaki na nakasuot ng checkered suit.
Inihanda ito ni Mr. Ron para sa akin. Napagpasyahan niya na ito ay masangkop para sa isang kasal. Ngayong nabanggit na ito ni Yuna, napansin ni na Rebecca at Marian na ang lalaking namumuno sa grupo ay isang matandang lalaki na tinatawag na Ron. Siya ay tila nasa 60 taon ngunit mukhang kasing lakas nila. Kahanga-hanga, ang kanyang poster ay matigas ngunit matikas na nagpapahirap sa hindi paggalang sa kanya sa unang tingin. Mainit na tiningnan ni Ron si Marian at inilipat ang kanyang tingin kay Justin. Your Majesty Pluto. Welcome back to the Forgotten Realms. Ron von Constantine, sa iyong serbisyo. Magalang na yumuko si Ron. Sumunod naman ang iba sa grupo na naging dahilan ng pagkataranta ni Rebecca at Marian doon. Sanay na si Justin at sinabing casual, tama na Ron, hindi ko tataas ang sahod mo kahit ilang beses kayo yumuko sa akin. Gusto siyang sipin ni Marian dahil sa kanyang kabastusan. Napangiti si Ron sa kasiyahan. Mukhang mas masaya ang iyong kamahalan Pluto. Natutuwa ako sa pagbabagong ito. Lumakad pasulong si Justin at tinapik ang kanyang balikat. Ipinakilala niya siya kina Marian at Rebecca. Ito ang pinuno ng angkan ng Constantine sa Italia, si Ron von Constantine. Ang kanyang ninuno ay si Caesar mula sa imperyo ng Roma. At muli, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga inapo ang mayroon siya, ngunit si Ron ang kanyang tunay na inapo. Binulong ni Marian ang pangalan ni Ron at naisip na pamilyar ito. Iniuugnay ito sa katotohanang naghanda siya ng mga damit para kay Yuna, ang mga mata ni Marian ay kumikinang sa realisasyon. Tinakpan niya ang kanyang bibig at napabuntong hininga, ikaw ba? Ikaw ba ang fashion designer, Ron? Marahang tumango si Ron. Ikinagagalak kong makilala ka, Madam Persephone. Ang isang fashion designer ay isa sa aking maraming trabaho. Ako ay may magandang tungkulin din na ihanda ang iyong damit pangkasal. Tuwang-tuwa si Maria nang marinig ang salitang damit pangkasal ngunit hindi nagtagal ay bumalik ito sa kanyang mahiyaing anyo. Bahagi ako ng industriya ng fashion at narinig ko lang ang iyong pangalan ngunit hindi kita nakita dahil halos hindi ka dumalo sa mga palabas sa fashion. Isa akong malaking tagahanga ng iyong mga disenyong bohemian. Natuwa si Ron. Isang karangalan ko na matanggap ang iyong papuri. May naisip kaagad si Marian at ngumisi kay Justin. Naaalala ko ang huling kahilingan na ginawa noong pumasok ka sa kumpanya ay may kaugnayan sa bohemian dress ni Master Ron. Kaya pala ikaw lang ang nakakuha ng damit. Muntik nang makalimutan ni Justin ang tungkol dito hanggang sa nabanggit niya ito. Tumawa siya at sinabing, sa lahat ng taong mapipili mo, pinili mo ang aking personal na fashion designer. Karamihan sa mga damit ko ay siya ang nagdisenyo. Nainis si Maria nang malaman niyang niloko siya. But then again, nakaraan na ang lahat kaya hindi na siya nag-abalang pag-isipan ito. Ang mga salita ni Ron ay pumukaw sa kanyang interes. Master Ron, sabi mo isa ito sa mga trabaho mo, nagdidisenyo ka rin ba ng iba? Nahihiyang ngumiti si Ron at sumulyap kay Justin, iniisip kung dapat ba niyang sagutin ang tanong. Tumango si Justin. Sige, ayos lang. Tumango si Ron at sinagot siya, magiging tapat ako sa iyo, Madam Persephone. Ang aking angkan ay ang pinuno ng mga Italian mafias. Natigilan si Maria nang marinig niya iyon. Mafia ang gentleman na ito. Pwede bang maging fashion designer din ang boss ng mafia? Naisip ni Justin na ang kanyang ekspresyon ay medyo nakakatawa. Hindi lamang siya ang pinuno para sa mafia, ngunit siya rin ang honorary life president para sa Mafia Alliance sa Sicily. Parang may bombang sumabog sa ulo ni Marian. Kinuha ni Ron ang oras na ito para mabilis na sumingit. Iyon lang ang nakaraan. Sa tulong ng iyong kamahalan Pluto ay nakuha ko ang posisyong iyon noong una. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako narito ngayon. Lahat ng ito ay nakaraan, sa ngayon ay isa lamang akong matandang mayordomo sa Forgotten Realms. Tinapik ni Justin ang kanyang balikat sa galit. Sige, dati kong kaibigan. Sumakay na tayo sa kotse. Matagal na nating pinaghintay ang iba. 959. Medyo naging makulat si Ron sa katandaan. Sumakay sila sa SUV na inihanda para sa kanila. Ito ay ibinigay na may layunin ng paglilibot sa isip.
Umupo si Ron sa front passenger seat at nagpatuloy sa pagsasalita tungkol sa kung ano ang na-miss ni Justin habang wala siya. Madam Persephone, ang kasal ay naka-schedule para bukas. Mangyaring sumunod sa aking silid pagkatapos ng tanghalian upang maipagpatuloy natin ang pag-aayos ng damit. Siguradong curious ka kung paano ko nakuha ang iyong mga sukat. Talagang nagtataglay ako ng isang kasanayan na nagpapahintulot sa akin na tiyakin ang mga sukat sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga larawan. Si Marian ay nakinig sa kanya ng mabuti habang ibinabahagi niya ang kanyang pag-unlad sa trabaho. Nagpalitan ng tingin sina Yuna at Rebecca sa isa't isa at ngumiti. Nakakatuwang panoorin siyang nagsasalita ng napakasigla tungkol sa trabaho. Pagpahingahin mo, Ron, pagsingit ni Justin. Huwag na kayong sumubok ng oras magpanggap na bata ka pa at hindi nagdurusa sa farsightedness. I bet sinabi sa iyo ng assistant mo ang mga sukat. Ikinaway ni Ron kanyang mga kamay. Kamahalan Pluto, masyado kang luma na. Ano? Ang mga contact lens ay kahangahangang maliliit na bagay, hindi ba? Tinuro ni Ron ang kanyang mga mata. Tingnan mo, nakakuha pa ako ng mga kulay abo. Tiningnang mabuti ni Justin, ang kanyang mga mata ay talagang kulay abo. Nagtawanan ng lahat. Nakasali silang lahat dahil sa matatas na Mandarin ni Ron. Sinabi ni Marian, Mr. Ron, pwede bang huwag mo akong tawaging ganyan? Kakaiba ang pakiramdam. Ilang beses man niya itong narinig, mahirap para sa kanya na tawagin ang isang bagay mula sa isang alamat ng Greek. Siyempre, Miss Lysander. Ngumisi si Ron. Nasaan ako? Oo, ang iyong damit pangkasal ay pinag-uusapan ko. Sigurado akong hindi mo pagdudahan ang aking kakayahan ngunit ito pa rin ang unang beses kong magdisenyo ng damit pangkasal kaya marami pa akong dapat matutunan. Pumunta ako sa New York upang humingi ng payo ng isang personal kong kaibigan, si Madam Vera Wang. Natuwa si Maria nang marinig iyon. Ang ibig mong sabihin ay ang reyna ng mga damit pangkasal, Madam Wang Weiwei. Tama. Expert siya sa mga damit pangkasal pero kulang pa rin sa ilang aspeto. Humingi lang ako ng tulong para asikasuhin ang ilang detalye, ang iba ay ako na ang gumawa. Nagtampo si Justin. Ron, mas mabuting hindi mo na inilagay ang lahat ng hiyas at diamante sa damit. Isang beses lang ito gagamitin. Lit na inilibot ni Marian ang kanyang mga mata nang marinig siya nito. Damot. Magiliw nang umiti si Ron, huwag kang mag-alala, kamahalan Pluto. Sa totoo lang marami akong mapagpipilian. Gusto kong magdisenyo ng damit pangkasal gamit ang mga purong materyales mula sa kalikasan para mas comfortable at tumugma sa tema ng kasal. Tumango si Justin bilang kasiyahan. Lumingon siya para harapin si Marian. Bakit mo inilibot ang iyong mga mata? Lahat ay gumagamit ng mga diamante, ito ay hindi maganda ang lasa. Hindi ba't binigyan kita ng HENRYGRAVES mula sa Patek Philippe? Ito ay mas mahusay kaysa sa mga diamante. Iba naman. Gusto ng mga babaeng katulad ko ang sparkly items. Obviously, the more the better. Tsaka, di ba sabi mo naghanda ka ng regalo para sa akin? Pinaalalahanan siya ni Marian. Napangiti si Justin. Mahal kong Marian, mukhang naging mas demanding ka nitong huli. Kung hindi ako kumilos ng ganito, baka mawala ang pwesto ko sa mga manliligaw mo, sagot ni Marian. Tila determinado siyang itago ang lahat ng magagandang bagay sa kanyang sarili. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, ibibigay ko ito sa iyo ngunit kailangan mong maghintay hanggang magsimula ang kasal. Kanina mo pa tinatago sa akin. Bamantong hininga si Marian ngunit huminto pa siya sa pag-uudyok. Habang ang sasakyan ay patuloy na nagmamaneho palabas, nakikita na nila ang mas malinaw na tanawin ng isla. Umangat ang usok mula sa akbong bulkan at sa ilalim nito ay isang tropikal na kagubatan. Ang mga makukulay na water tower at matatarik na bundok ay nakita sa pinakamalayo na punto ng isla. Sa paligid ng lugar na iyon ay mga bahay na may puting pader at pulang bubong. Nagmukha silang mga piraso na diretso sa isang fairy tale. Ang mga puting buhangin na dalampasigan ay umaabot pasulong na kumukonekta sa dagat.
Nakikita nila ang mga grupo ng mga tao na nag-e-enjoy sa kanilang oras sa beach, alinman sa sunbathing o surfing. Curious na tanong ni Rebecca, Mr. Ron, ilan ang naninirahan sa islang ito? Sumagot si Ron, Madam, may humigit kumulang 1,000 aboriginal na tao sa isla. Tungkol naman sa mga nasa ilalim ng pamumuno ni iyong kamahalan Pluto, may mga 2,000 sa kanila. Nasa isla ba silang lahat? Hindi lahat, paliwanag ni Ron. Ang mga pribadong barko at adventurer ay may posibilidad na makalapit sa Forgotten Realms, kaya mayroon kaming humigit kumulang 500 matatanda na nagpapatrolya sa 12 destroyer. Karaniwang may humigit kumulang 2,000 tao sa isla sa anumang oras. Sina Rebecca at Yuna ay nasiyahan sa pakikinig sa kanya. Ang islang ito ay tila isang may pader na hardin. Ang tanawin dito ay mas napakarilag kaysa sa ibang mga hotspot ng turismo. Isang paikot-ikot na batong natatakpan na landas ang bumungad sa kanilang harapan habang ang sasakyan ay papunta sa kagubatan. Ginamit ang bato sa paggawa ng landas sa halip na aspalto at semento upang mapangalagaan ang kapaligiran. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang lugar na may mga bahay na gawa sa estilong Mediterranean. Ang bawat isa sa kanila ay pinalamutian ng mga halaman at bulaklak. May mga simbolo din sa pinto at bintana. Sa gitna nito ay isang ancient Roman-style fountain na may mga batang naglalaro sa paligid nito. Umusok ang usok sa mga bahay at naaamoy nila ang mabangong pagkain na umaagos palabas ng mga bahay na parang tinatawag sila. Natuwa ang mga residente na makita si Ron kasama si Justin at iba pa. Agad silang tumigil sa kanilang ginagawa at yumuko kay Justin. Maligayang pagbabalik, kamahalan Pluto. Isang babae ang sumimangot. Congratulations sa iyong kasal. Ilang lalaki ang bumati sa kanila ng mga matamis na ngiti. Binati rin sila ni Justin sa kani-kanilang wika. Pagkatapos ay nagsimula siyang makisali sa mga kasiyahan. Hindi maintindihan ni Marian at Rebecca ang Portuguese, Russian at German kaya si Ron lang ang nakakausap nila. Mr. Ron, sila ba ang mga katutubo? Nakangiting paliwanag ni Ron, Miss Lysander, ang mga aboriginal ay nananatili sa kanlurang bahagi. Ang mga naghahanap ng kanlungan mula sa kamahalan Pluto ay nananatili dito. 5 ang nayon dito at karamihan sa mga nakatira sa baryong ito ay matagal nang nakakakilala sa iyong kamahalan Pluto. Ang babae kanina ay si Xia Chenlier. Siya ang pinuno ng isang wanted na organisasyong terorista. Ang kanyang asawa ay dating terorista ng Iraq na si Seliab. Magtago mula sa hukbo ng US. Nagulat sina Marian at Rebecca nang malaman na ang mga taong ipinakilala niya ay hindi mabubuting tao. 906. Natutuwa si Justin na makita ang mga dati niyang kaibigan. Siya ay abala sa paglalakad at pakikipagpalitan ng mga kwento sa kanila tungkol sa kanilang pagkakahiwalay. Kamahalan Pluto, talagang nagbago ka na. Mukhang mas masaya ka kaysa dati, sabi ng isang may balbas na lalaki. Siguro dahil ikakasal na siya. Ang iyong kamahalan Pluto ay sa wakas ay lumalaki na. Idinagdag ni Xia Chenlier. Nagtawanan sila sa kanyang mga salita at naglakad papunta kay Marian, taos puso siyang binati sa Ingles. Ang kanilang accent ay parang kakaiba ngunit naunawaan sila ni Marian at binati sila pabalik. Kinakabahan talaga siya sa pakikipag-usap sa kanila dahil kilalang tao sila sa mundo. Salungat sa kanyang mga pagpapalagay na sila ay malamig at sira-sira, sila ay talagang palakaibigan ng mga tao. Madali silang pakisamahan at komportable si Marian sa pakikipag-chat sa kanila. Maging sina Rebecca at Yuna ay akala nila ay cute. Nang sila ay nasiyahan sa pag-uusap, ang pinto sa isa sa mga bahay ay itinulak mula sa loob. Hoy! Hoy! Tigilan mo nga ang paghampas sa akin. Tigilan mo nga. Isang payat na blonde na lalaki ang tumakbo palabas ng bahay na may dalang donut sa kamay. Nasa likuran niya mismo ang isang chubby na babae na may wavy chestnut-colored na buhok. Hinabol niya ito na may hawak na rolling pin. Damn it! Baboy ka! Saan ka ba pupunta? Sigaw niya at inihagis ang rolling pin sa lalaki. Pere! Sinaktan niya ang lalaki ng nakamamatay na katumpakan. Nadapa ang lalaki at bumagsak sa harap ni Justin. Saan ka pa makakatakas ngayon? Sumugod siya at kinaladkad siya pataas.
Inagaw sa kanyang mga kamay ang kalahating kinakain na donut at pinasok sa bibig ng babae. Kinagat niya ang donut at hindi makapaniwalang nagsalita, "Maraming beses ko nang sinabi sa iyo na huwag magnakaw ng pagkain habang nagluluto ako." Bangulong ang lalaki, "Mahal, gutom na ako. Pwede bang itigil mo na ang paghampas sa likod ko? Sino ang tutugon sa mga pangangailangan mo kung masira ang bato ko? Maghanap na lang ako ng ibang lalaki na magpapasaya sa akin. Isa ka lang mahina at walang kwentang surot." Napaka-harsh ng babae sa kanyang mga salita. Hindi. Nagmamakaawa agad siya. "Mahal, nangako kang mamahalin mo lang ako sa buong buhay mo sa kasal natin. Sumumpa ka sa Diyos. Hindi ko sinabing ikaw lang ang lalaki." Inilibot niya ang kanyang mga mata. Itong 2 taong nagtatalo ay mag-asawa. Tinitigan sila ni Justin saglit bago niya nakilala. Napahawang ang labi niya nang tawagin niya ang mga pangalan nila. Isabella, Brewster. Lumingon sila at napabuntong hininga nang makita si Justin. Makalipas ang ilang segundo, bumitaw sila sa isa't isa at ngumisi. "Your Majesty Pluto, hindi namin alam na dumating ka na." "Oh, this must be Madam Persephone, right? Welcome. Napakaganda mo, mas maganda kaysa sa mga larawan." Natigilan ang lahat sa nasaksihan ng laban nila kanina. Tumanggaw si Marian at awkward na ngumiti, hindi alam kung ano ang sasabihin. Lumingon si Justin para magtanong, "Ano ang nangyari? Isabella, kailan ka tumaba? At ikaw, Brewster, matagumpay ang iyong jeta." Sila ay anak na babae ni Sauron at apo ni Macedon. Na-miss ni Justin ang kanilang kasal ngunit nabalitaan ang tungkol sa kanilang kasal. Gayunpaman, si Isabella na may slim figure ay naging chubby woman. Ang totoong baboy, ang matabang Brewster ay naging isang payat na lalaki na may figurang parang posporo. Ang kasal ay isang mahiwagang bagay. Tuluyan na silang nagpalitan ng mga katawan pagkatapos na dumaan dito. Brady no, ang isang tunay na nakakaunawa ay makakaalam ng tunay na dahilan sa likod ng pagbaba ng timbang ni Brewster. "Kamahalan Pluto, tulungan mo ako. Magpapakamatay ako kapag nahawakan ni Isabella ang ibang lalaki." Sumigaw si Brewster. Kinurot ni Isabella ang tenga niya at sinaway siya. "You jerk, wala pa akong nahawakan at ginagamit mo na si kamatayan para banta ako. Bakit hindi mo na lang aipakin ang sarili mo sa mga peteng?" Tinapik ni Justin ang kanyang balikat at tumikim. "Huwag kang mag-alala, sa tingin ko ay wala ng lalaking magkakagusto sa kanya ngayon." "Hoy! Kamahalan Pluto, ang bastos mo. Matagal mo na akong kilala, paano mo nasabi yan? Kailan pa kita napanood na lumaki ka? Mas bata ka lang sa akin ng 1 taon. Mahalaga pa rin, hinawakan ni Isabella ang kanyang apron at pinagpag ang kanyang katawan. She pouted cutely at sinabing, "Para kang tiyuhin sa akin." Namula ang mukha ni Justin, ngunit wala siyang magawa dahil magkaibigan sila ng kanyang ama na si Sauron. Pumadjejek si Marian. Ito ay isang bihirang tanawin upang makita. Natuwa si Justin na makitang napakasaya nito, hinawakan niya ang kanyang baywang at sinabing, "Pumasok tayo at tingnan kung anong uri ng pagkain ang ating pos ang ligaw o walang matabang pos ang inihanda para sa atin." Nakaramdam ng hiya si Marian sa kanyang mga bisig dahil ang iba ay nakatingin sa kanila. Gusto niya itong itulak palayo ngunit tila hindi ito nararapat para sundan siya ng nakayuko. Ang bahay ni Ron ay nagmistulang isang malaking bodega sa isang bukid. Mukha itong luma sa labas ngunit kitang-kita ang kaibahan sa loob. Nakikita nila ang mga dekorasyong gawa sa katad sa buong silid at may nakalagay pang ang Asian black bear na ulo sa dingding. Maliban doon, marami ring shotgun ang nakasabit sa dingding. Sa tabi ng furry place ay isang komportableng sofa na gawa sa sandalwood at balat ng elk. Sa sandaling ito, may isang pulang buhok na may isang mata na lalaki na nakaupo sa tabi ng oval na mesa. Nakipag-chat siya ng masinsinan sa isang kalbong matabang lalaki, malamang na may pinag-uusapan. Sa harap ng bawat isa sa kanila ay isang bote ng alak na may itim at transparent na panlabas. Halatang sina Sauron at Macedon at walang planong magkasundo sa kabila ng pagiging in-laws nila. Nanlaki ang mga mata ni Ron nang makita silang umiinom ng alak. "Oh, hindi.
Laking gulat niya to the point na tumindig ang balahibo niya. Napabuntong hininga siya at sumugod para kunin ang mga bote. Kayong mga bastos. Kayo ay mga linta. Hinaplos ni Ron ang kanyang bote ng alak habang nagmumura, hindi na sana kita niya yaya para magtanghalian. Kailangan mo pang bayaran ito. Tumayo Sauron at Macedon at naglakad patungo kay Justin, hindi pinapansin si Ron. Your Majesty Pluto, long time no see. Miss Lysander, we meet again. This must be Madam. Bati ni Sauron sa bawat isa ng may diretsong mukha. Ang kanyang damdamin ay totoo ngunit ang kanyang hitsura ay medyo nakakatakot na bahagyang natakot kina Rebecca at Yuna. Mas bastos si Macedon sa kanyang mga pagbati. Ang ganda ng panahon ngayon. Hindi na ako makapaghintay na makita ang kasal bukas. Kamahalan Pluto, kailangan naming magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin malalaman na nagtago si Ron ng Louis XIII Black Pearl Collector's Edition sa tabi ng kanyang fairy place. Oo, sumasang-ayon ako. Tusong tao nga si Ron. At, hindi siya marunong magbahagi. Dagdag ni Sauron. Nagtaas ng kilay si Justin. Naalala niya ang bote ng alak ngayon, hindi nakakapagtakang sobrang nabalisa si Ron. Tanging ang alak na ginawa mula sa cognac, France ay maaaring tawaging isang tunay na cognac. Naiiba din ito sa pagitan ng Grande at Petit Champagne. Mas kaunti ang mga ubas ng Grande Champagne kaya mas maganda ang kalidad nito. Sa makatuwid, ang karamihan sa cognac ay ginawa gamit ang mga ubas mula sa Grande at Petit Champagne. Karaniwan, 80% ng mga ubas na ginagamit sa mataas na kalidad na cognac ay nagmula sa Grande Champagne ngunit ang Louis XIII Black Pearl ay gumagamit lamang ng mga nangungunang kalidad na ubas mula sa Grande Champagne. Ang proseso ng distillation ay napaka-espesyal. Sinipsip nito ang halimuyak mula sa mga sediment na ginawa sa panahon ng pagbuburo ng mga ubas. Ang Louis XIII Black Pearl Magnum ay kinuha mula sa pribadong wine cellar ni Remy Martin, ang Tiercon. Ang isang gininto ang glow ay idinagdag sa panahon ng pagbuburo kaya mas masarap ang lasa. Pagkatapos ay hinalo ito ng mga tagagawa sa libu-libong iba't ibang undiluted na alkohol mula sa Grande Champagne. Panghuli, ang sikat na tagagawa ng fine crystal glassware, Baccarat, ay ginawa ng kamay nitong itim na bote ng kristal na may halong puting ginto. Ang bottleneck ay pinalamutian ng 24K purong ginto na mga ukit, at iba't ibang mga pagmuni-muni ang ginawa kapag ang isang ilaw na pinagmulan ay sumikat dito. Ang bawat bote ay may tiyak na numero nito. Si Ron ay nagmamay-ari ng 2 sa 358 bote na ginawa kailanman. Nangangahulugan ito na madali niya itong naibenta sa halagang $100,000 dahil limitado lang ito. Tiningnan ni Ron ang kalahating laman ng mga bote sa paghihirap. Nasa bingit na siya ng pagkawala ng isip. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.